Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang isang malaking balita mula sa South Korea na posibleng makaapekto po hindi lamang sa kanilang ekonomiya kundi pati na rin sa global crypto market. Lalo na po sa atin dito sa Pilipinas bilang mga crypto traders at saka investors. Ang South Korea na isa sa mga pangunahing tech-savvy na bansa sa Asia ay nagpaplano po kasi na payagan ang mga institutions tulad po ng mga kumpanya, bangko at iba pang mga organisasyon na mag-invest kay Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano ang kasalukuyang kalagayan po ng crypto investment sa South Korea? Ayan. Ang crypto investment sa South Korea ay limitado lamang po sa mga retail investors o mga individual na gustong mag-invest. Bagamat walang opisyal na pagbabawal, ang mga institutional na organization ay discourage or pinaghihinaan ng loob na makijoin sa crypto market. Sa madaling salita, hindi po ito actively promoted ng gobyerno. Ngunit ayon po sa ulat mula sa Yonhap, ang Financial Services Commission o FSC na siyang nangungunang regulatory body sa bansa ay nagpaplano na baguhin ito. Gagamit po sila ng phase approach kung saan ang mga non-profit organizations ang unang makikibahagi bago pa man ang mas malaking institution. Ngayon ay bakit po binabago ng South Korea ang kanilang pananaw sa crypto? Ayan. Marami pong dahilan kung bakit nagkakaroon po ng shift o pagbabago ang South Korea sa kanilang pananaw tungkol sa digital assets. Isa na po rito ang global warming o paglambot ng mga regulasyon sa cryptocurrency sa iba't ibang bansa. Halimbawa, ang bansang Thailand ay nagsimula na pong mag-launch ng Bitcoin Payment Pilot Program. Habang ang bansang Russia naman ay pinapayagan na ang crypto mining at paggamit po ng Bitcoin para sa international trade settlement. Dahil dito, tila hindi kayang baliwalain ng South Korea ang potensyal ng cryptocurrencies sa global economy. Dagdag pa rito, isa ring mahalagang dahilan ang pagnanais ng South Korea na maprotektahan ang kanilang mga investors. Matatandaan po natin na noong taong 2022, bumagsak po ang Terra, isang project mula sa South Korean developer na si Do-Kwon. At ito po ay nagresulta sa bilyong-bilyong dolyar na losses. Dahil dito ay gumawa po ng hakbang ang FSC sa pamamagitan po ng pagpasa ng Virtual Asset User Protection Act noong July 2024. Ayan. Ngayon ay ano ang mga bagong regulasyon na ipapatupad? Ang bagong plano ng FSC ay hindi lamang po tungkol sa pagpapahintulot sa mga institution na mag-invest. Magpapatupad din po sila ng mga bagong regulasyon para masiguro ang transparency at security sa crypto market. Yan, una ay ang stablecoin regulations. Yan, magkakaroon po ng mas malinaw na mga panuntunan para sa paggamit ng stablecoins na kilala bilang mga cryptocurrencies na nakatali o nakadikit ang halaga sa isang fiat currency tulad po ng US dollar. Pangalawa ay ang crypto exchange at token listing guidelines. Magiging mas mahigpit po ang requirements para sa mga crypto exchange platforms at ang proseso ng token listing upang mapigilan ang mga scam at iba pang mga fraudulent activities. At pangatlo ay ang scrutiny ng major shareholders.
Yan, dito ay sasalain po ng mabuti ang eligibility ng mga pangunahing shareholders ng digital asset firms upang maiwasan po ang pagkakaroon ng bad actors sa industriya. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan. Kung magiging matagumpay po ang plano ng South Korea na ito, maaaring makita po natin ang mas malaking interes ng mga institution dito sa Pilipinas na sumunod sa yapak nito. At ang pagbuos po ng institutional investment ay maaari pong magdala ng mas matatag na presyo ng crypto. Ang presensya po ng mga malalaking institution ay maaring magresulta sa mas matatag na presyo ng mga cryptocurrencies. At bakit? Dahil mas malaki po ang capital na kanilang inilalabas at hindi po sila basta-basta nagwi-withdraw ng kanilang investments tulad po ng ginagawa ng retail traders. Maliban po dito ay ang mas malawak na adoption ng crypto dito sa Pilipinas. Habang unti-unting nagiging mainstream ang crypto sa ibang bansa, maaring maingganyo rin ang ating gobyerno na gawing mas crypto-friendly ang mga regulasyon dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang pagbubukas po ng bagong oportunidad sa investment. Kung magiging mas open po ang South Korea sa crypto, maaring mas marami pong foreign investors mula sa South Korea ang maglagak ng kapital sa mga crypto projects sa Southeast Asia. At kabilang na po dyan ang Pilipinas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Positibo po ang balitang ito, hindi lamang para sa South Korea kundi pati na rin sa global crypto community. Isa po itong hakbang tungo sa mas mataas na tiwala at adoption ng cryptocurrencies. Gayunpaman, mahalaga pong tandaan na hindi pa rin nawawala ang risk sa crypto investments, lalo na para sa mga baguhan. Kaya't habang tayo ay nagiging mas bukas sa mga ganitong oportunidad, kailangan pa rin ng sapat na kaalaman at tamang diskarte sa pag-invest. Ang hakbang po ng South Korea para payagan ang institutional investments kay Bitcoin at sa mga crypto, sa iba pang mga crypto, ay isang game changer. Hindi lamang para sa kanilang ekonomiya, kundi pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Ito po ay nagpapakita ng lumalaking pagtanggap ng mga digital assets bilang mahalagang bahagi ng financial landscape. Yan, kung ikaw po ay isang Pinoy investor, mainam na gamitin ang pagkakataong ito upang pag-aralan ang crypto market ng mas malalim. Tandaan, sa tamang impormasyon at tamang hakbang, maaaring ikaw ang susunod na makinabang sa global shift o pagbabago na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.